Nabatid na sa huling hantungan si Christopher Fer Libunao kahapon ng umaga sa Libunao Mausoleo, Barangay Poblacion, Talavera, Nueva Ecija. Patuloy pa rin ang sigaw ng hustisya ng kanyang mga mahal sa buhay kung saan isang kilalang politisyan ang itinuturong pumatay kay Fer Libunao sa AGL Cabanatuan City nitong July 10 alas 5 ng hapon. 2,000 katao ang dumalo sa libing ni Per Libunao kung saan ilalagak ang kanyang mga labi sa Libunao Mausoleo sa Poblacion, Talavera. Biktima si Per ng pamamaril sa AGL Heights kamakailan. Hanggang sa huling sandali bago ihatid sa huling hantungan ng biktima, hustisya ang kanilang sigaw dahil sa walang awang pamamaslang kay Per. Hindi pagkakaunawaan sa parking, yan lamang umano ang pinag-ugatan ng pamamaril kay Christopher Per Libunao sa harap ng kanyang misis sa tapat ng kanilang tahanan sa AGL Kaalibangbangan, Cabanatuan City, na naging dahilan ng kamatayan ng biktima ng dahil sa tama ng baril na natamo nito sa ulo, balikat at leeg. Ayon sa salaysay ni Geng Libunao, kapatid ng biktima at spokesperson ng pamilya, sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit idineklara na itong dead on arrival. Napakabuti po niyang tao. Magsasabi niyan yung mga kabarangay namin na talagang sobrang buting tao na kahit na isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa iba. Ganun din ang lungkot ng mga aming kamag-anak, kaibigan, lalo na sa mga lugar namin. Ayon sa sinupang salaysay na binigay ni Gina de la Cruz, asawa ni Christopher Libunao, bandang alas 5 ng hapon ng July 10 sa loob ng kanilang tahanan ay narinig niyang nagtaas ng boses si Christopher dahil sa nakaparadang silver Toyota Innova sa gate ng kanilang tahanan. Pinagsusuntok pa umano muna ito bago kaladkarin sa labas ng kanilang gate kung saan may nakatutok umanong baril sa biktima. Nagmakaawa pa ako sa iyo na wag mong barilin, pero tiningnan mo ko, pinagbabaril mo pa rin siya. Pagkatapos umano ng pangyayari ay humingi ng tulong ang asawa ng biktima at dinala sa Premier Medical Center si Christopher sa kanyang isang tricycle. Gayunpaman, idineklara na itong dead on arrival. Nakita man ng asawa ng biktima ang mukha ng umanay bumaril sa kanyang asawa kasama ng iba pang mga tao dahil na rin may nagaganap umanong party sa lugar ay inabot pa rin ng mahabang panahon ang pag-identify nito sa suspect na naging dahilan upang pumasok ito sa regular filing. Ayon sa pamilya ng biktima ay nagpakita sila ng mga litrato upang ma-identify ni Gina kung sino ang bumaril sa kanyang asawa. Na yung palang sinasabi na niya na bodyguard kasi nga lumabas at pumasok sa bahay, hindi niya kilala si EJ. Unang-una, number 1, di siya butante sa Cabanatuan. Hindi niya kilala kung sino yung EJ. Nagkaroon kami ng series of pictures. Ito ba, ipinakita nung anak, nung Monday ng gabi. Sabi, hindi ito. Dahil may mga party doon, hindi niya kilala talaga. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga pictures na ganyan ang katawan nung nakita na si EJ na nakapantalon. Ngayon eto na, nung naka-jersey na siya, number 15, i-zoom mo. Sabi niya, zoom mo, gusto ko makita kasi yan na yan eh. Ngayon, inano daw nung bata, parang may kulang, sabi niya. Sige, naghanap ngayon ng mga picture na malapit na hanggang sa dumating kami yung picture nung ayan yung series ng mga picture. Sabi niya, ayan siya. Nakita niya yung nunal. Yan na siya. Ayan na. Sabi niya, hindi ako pwede magkamali. Kasi hindi namin matanggap. Alam mo, sabi ko, baka nagkakamali ka lang. Sabi niya, hindi ako pwede magkamali dahil nakiusap pa ako sa kanya. Bakit mo napatunayan na parang na siya? So nakita ko yung pagmumukha nung binaril niya yung asawa ko. EJ, humihingi ako ng panawagan sa iyo na sana sumuko ka na, mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng asawa ko, masyadong kawawa. Nagmakaawa talaga ako sa iyo na wag mong barilin, pero pagbabarilin mo pa rin siya. Naging emosyonal naman si Jeng na mag-iwan ng mensahe. Mensahe ko po kay Consel EJ. Napakasakit po ng ginawa nyo. Ayon po dito sa mismong asawa nakakita ng ginawa nyo. Wala na po kayong po pwede itanggi. Akala namin noong una na yung bodyguard nyo, yun ang itsura nyo. Hindi niya kayo kilala sa pangalan.
Pero eto siya ang buhay na patutuo na magsasabing yung itsura nyo, eto ang pumatay at nagmakaawa pa siya sa inyo. Masasabi ko po, sumuko na lang po kayo. Pagbayaran na lang po natin hustisya para sa kapatid ko. Tumulong din sa kaso ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption upang mapabilis ang pag-usad ng kaso. Nakarating na kay Presidente Duterte ang aming panawagan na ang Malacanang din natin ay tutulong para magkaroon kami ng hustisya. Kumalat din sa social media ang pangyayaring ito kung saan may iba't ibang nabuong espekulasyon kung bakit pinatay si Christopher Libunao. Ang iba ay tinuturo ang droga bilang dahilan dahil na rin sa mga pagpatay na nagaganap ngayon dahil sa illegal na droga. Nag-iwan naman si Atty. Topacio ng mensahe sa mga nakasaksi sa pangyayari. Well, ang message ko po ay actually directed sa mga nakasaksi nito sapagkat ang complaint po ng pamilya ay napakarami pong nakakita kasi may party po yata noon ngunit walang nais magtestigo. Nandito po ang VACC. Bibigyan po namin kayo ng proteksyon ng abogado kung kinakailangan at kung anong suporta ang kailangan po ninyo ay ipoprovide po namin kung kayo po ay magka-come forward at magtestigo po rito. Alang-alang na lang po sa hustisya. Dapat pong maputol na ngayon yung dating kalakaran na ang mga politiko ay nag-aabuso sa kanilang poder at para silang mga Diyos na they decide who lives and who dies. We should put a stop to this. Change has come under the Duterte administration at dapat magtulong-tulong po tayo sa pagbabago. Bukas naman ang tanggapan ng TV48 para sa panig ni Konsehal EJ Hoson.